Ako po ay nagulat dahil after 4 years, meron pa rin po naniniwala na nakapagtatak na raw po ang Antikristo. Sa pamamagitan daw ng isang sistema na kung tawagin ay COVID vaccine. Ang ginawa raw nila, yung mga nasa likod na ng COVID, nandun daw yung Antichrist na hindi na nagpakilala. Sinabog daw niya yung virus noong 2019, kaya nga COVID-19. Maging yung vaccine daw, agad na raw umpang nakahanda para yun magsisilbing pantatak. Yun ang kanilang mga sinasabi. At may mga naniniwala po diyan. So, nakakalungkot na may mga mangmang talaga mga tao. Na po. Forgive me for that term, but OMG, I cannot find any other fit term para masabi ko. So, tayo pala, may impyerno na pala tayo. Ako kumpleto po ako ng Moderna vaccine. Ano ba yung mga vaccine natin? Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, tapos yung pinaka-popular, yung Pfizer. So, ayan po, sabi nila. So, wala po tayong magagawa. Ayan po ang kanilang paniniwala. Ngayon, nandito lang po ako para sabihin ko po sa inyo, kailan ba magaganap ang tatakan? Ako parang halos araw-araw na lang po. Okay, dahil nakaka-depress na malaman. May mga tao po talagang hindi lang po nakapadlock yan eh. Kumbaga nakapadlock, naka-double lock pa, naka-lock profile pa. Kumbaga sa salita ngayon na bago eh, ay nag-lock, di ba? Nag-lock. OMG. Okay. Magaganap ang tatakan pagdating ng Antichrist. Ang Antichrist, ito na naman po tayo eh, ay hindi pa po, pardon me, medyo mahina pong boses ko kasi parang pag umiinom ako ng malamig, ang hirap kung ano yung boses ko. No? Pero mamaya pag medyo umikuyaw-okay na, lalakas na naman siya. Ganyan po, nasanay na ako, misa nga nawawalang boses ko eh. Saan na ba tayo? Tayo na punta sa boses. Yun. Ang Antichrist po ay isang tao na hindi na natin makikilala. Paulit-ulit na lang, ha? Hindi natin makikilala. I'm talking to real believers. Real believers, true believers, yung mga taong naglagak ng faith kay Jesus alone. Yung naniniwala na sapat na ang ginawa ng Panginoong Kristo, yung tinapos niyang gawa sa cross para sukat ikaw ay maligtas. Period. Wala nang iba. Hindi yung pag ang paniwala mo, faith in Jesus plus baptism and all that good works, maiiwanan ka. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, pag naniniwala ka na kailangan ganito, gumawa ng mabuti, ganyan-ganyan, maiiwanan ka. Sapagkat nire-relate mo ang good works sa salvation. Hindi po pwede yun. Pag salvation ang usapin, sapat na ang ginawa ni Jesus. Hindi masama ang good works sapagkat makikita mo ang good works ay bunga o resulta ng iyong pananampalataya. Okay. So kapag dumating na po yung rapture, tatanggalin po tayo mga believers. So maiiwan yung mga unbelievers. Sila po yung mga nganib during that time sapagkat talagang haharapin nila yung choice. Pinakamahirap na choice, magpapatatak ba sila o hindi? Kasi ganito yan. Pag nagpatatak sila, impyerno forever. Oo. Kasi nakaprogram na. Parang yung mga Nephilim, no? Di ba ginuno ng Diyos sa mundo kasi iba na utak. Pa-impyerno na yun. So, ganun din po mangyayari. Itong mga magpapatatak, talagang magdidesisyon sila dahil ayaw magpapugot ng ulo. Masakit daw magpapugot ng ulo. Marami nagsasabi. So, magpapatatak, impyerno forever. Ngayon, ito po yung maganda. Yung mga magdidecide kay Jesus. Sapagkat naniniwala po talaga ako na during that time, maraming maboborn again. Maraming makakakilala kay Jesus. Pero, makinig, hindi po faith alone yan. During that time, faith in Jesus plus pugot ulo. May nag-comment kanina, ang galing na nag-comment. Gusto ko po siya. Gusto ko po itong taong ito na nag-comment dahil siya po ay halatang matalino. Gusto ko yung mga nagko-comment sa akin, yung mga talagang yung kung ano yung sa loobin nila, yes, sabihin nila. Ang sabi niya, oo nga naman, it makes sense.
Pastor, kanya, paano pag ako ay nabaril? Sabi niya, may shedding of blood din naman yon. Okay nga naman, no? Tapos wala pa naman yung pugutan. Paano yon? Hindi pa rin siya maliligtas. Kasi nakalagay po sa aklat ng revelasyon o ng revelation, yung, di ba nakita yung sa vision, pinakita kay John yung vision, silang mga pinugutan ng ulo para kay Lord Jesus Christ. Mga pinugutan, hindi naman binanggit doon silang mga nabaril, hindi ba? So yung mga pinugutan, ibig sabihin yung nag-shed ng blood. Kasi ang proper, or should I say, the only way to execute unbelievers during that time, since the Antichrist will adapt yung pagpapapugot ng ulo, since that is the only way na ginawa ng Antikristo para mapugutan ng ulo ng mga tao, pagpapakupugot lang, yun lang po ang magiging basihan din ng Panginoon para tanggapin kayo sa langit. Magpapugot kayo ng ulo. It's so sad. Kaya sabi ko, abang church age pa, decide for the Lord right now. Ayun, humihinga lang ako. Sandali. Mainit kasi dito. At yun, decide for Jesus. May nagbibidyo, okay, decide for Jesus. Bye-bye.